Sa murang edad ni Tamara ay nasaksihan niya kung paano ipagpalit ng kanyang daddy ang mami niya sa ibang babae. Sa murang edad niyang yon ay nakaramdam siya ng galit para sa kanyang ama. Tuluyan sila nitong iniwan at sumama sa ibang babae na labis na dinamdam ng kanyang ina. Simula nang iwan sila ng daddy niya ay wala nang ginawa ang kanyang ina kundi ang magkulong sa kwarto at magpakalunod sa alak. Awang-awa siya sa kanyang ina ngunit wala naman siya magawa para tulungan ito dahil isa lamang siyang musmos. 3 taon bago nakarecover sa kalungkutan ang mami niya dulot ng pag-iwan sa kanila ng walang kwenta niyang ama. Tinanim niya sa kanyang isipan na pare-pareho lamang ang mga lalaki. Manloloko, hindi marunong makontento sa iisang babae. Kaya naman lumaki siyang mailap sa mga lalaki. Kapag may nanliligaw sa kanya ay kaagad niyang binabasted. Ayaw niyang magka-boyfriend, lalo na ang mag-asawa, dahil ayaw niyang matulad sa mami niya. Ayaw niyang magmahal ng sobra at masaktan ng labis. Nang muling magtagpo ang landas nila ng daddy niya ay may bago na naman itong pamilya. Dahil doon ay naisip niyang tama lamang ang desisyon niyang hindi mag-asawa. Ngunit pagtungtong niya sa edad na 28 ay kinausap siya ng kanyang ama at sinabi nitong hindi siya nito bibigyan ng mana kapag hindi siya nag-asawa. Sa sobrang galit sa kanyang ama ay doon siya nag-umpisang tuluyang magrebelde at galitin ito. Kung sino-sino mga lalaki ang kanyang sinasamahan, ngunit ang ending ay ipapahiya lang naman niya. Muli siyang kinausap nito at binigyan siya ng 2 buwan para makahanap ng mapapangasawa. Dahil wala naman siyang mapusuan kaya hindi niya alam kung saan maghahanap ng lalaking gagawing asawa. Yung lalaking susunod sa mga gusto niya at hindi magrereklamo. Hanggang isang araw, habang nasa kahabahan sila ng traffic, ay nakita niya ang isang lalaking taong grasa na may bitbit na sako. Matangkad ito at hindi nalalayo ang edad sa kanya. Inutusan niya ang driver na dalhin sa kanya ang taong grasa na kaagad naman tumalima. Ano sabi mo? Ang taong grasa na yun ang gagawin mong asawa? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Agnes. Pinsan niya ito sa side ng mami niya. Exactly. Tignan ko na lang kung hindi magpupuyo sa galit si daddy. Natatawa niyang tugon habang nilalaro ang baso na may lamang wine. Baka naman niya na maging dahilan, Tamara, para tanggalan ka ng mana ni Tito. Hindi niya magagawa, Agnes. Dahil gagawin ko ang lahat para magmukhang taong mapapangasawa ko. Ay naku Tamara, sa lahat ng tao, taong grasa pa. Nandidiri nitong wika sa kanya na tinawanan lamang niya. Pagsapit ng hapon, kasama na nga ng driver niyang si Carlo ang taong grasa na lalaki. Tinawag niya ang mga katulong at tinutusan na paliguan itong mabuti bago iharap sa kanya na agad naman sinunod ng mga ito. Makalipas ang 1 oras ay nilapitan siya ni Manang Paz at sinabi nito sa kanya na nasa study room na ang lalaki at pwede na niyang makita. Wala siyang inaksayang sandali, kaagad siya naglakad papuntang study room. Nakita niya ang lalaki na nakaupo at nakatalikod dito sa kanya. Nilapitan niya at tinignan ang mukha nito. Napaawang ang labi niya nang masulyapan itong mabuti. Wow! Tanging salita na nasambit niya sa lalaki. Hindi makapaniwala si Tamara sa nakikita niya ngayon. Dahil ang taong grasa na pinakuha niya ay isa lalaki nagtataglay ng kagwapuhan. At kahit sinong babae ay mai-inlove rito maliban na lamang sa kanya. Mataas ang standard niya pagdating sa lalaki. Dahil takot siyang maloko at masaktan gaya ng mami niya. Kaya nga ang taong grasa ang napisil niyang maging asawa para kaya niya itong kontrolin at maging sunod-sunuran sa lahat ng mga gusto niya. Yung hindi magrereklamo sa mga gagawin niya, yung kaya siyang pagtiisan hanggang sa huling hininga nito. Naupo siya sa tapat ng lalaki, habang ito ay nakayuko lamang at tahimik na nakikiramdam sa mga mangyayari. Anong pangalan mo? Ani niya sa lalaki, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Okay, I understand kung hindi mo sasagutin ang tanong ko. Bibigyan na lamang kita ng magandang pangalan na babagay sa'yo, yung pangalan na may class. From now on, ikaw na si Harold Marasigan, ang magiging asawa ni Tamara Velasquez. Ako si Tamara, at ako ang magiging asawa mo, Harold. Do you understand? Tango lamang ang tinugon nito sa kanya. Iniwan muna niya saglit si Harold at tinawagan ng pinsang si Agnes para magpatulong rito. Ano? Ipag-shopping natin yung taong grasa? Correction, Harold na ang pangalan niya, hindi na taong grasa. Mataray niyang pagtatama kay Agnes na kinabuntong hininga nito. Whatever, busy ako. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-shopping para sa kanya. Total, magiging asawa mo naman siya, di ba?
Mataray na sagot sa kanya ni Agnes. Sa inis niya ay binabaan niya ito ng telepono. Pinahanda niya kay Carlo ang kotse. Sinama niya sa mall si Harold at lahat ng makita niyang babagay dito ay kinukuha niya. Nang matapos niyang bayaran ang mga pinamili ay nagtungo sila ng parlor para pagupitan. Ipinalinis ang mga kuko at kung ano pa ang pwedeng gawin kay Harold. Gusto niya magmukha itong kagalang-galang, yung pagkakaguluhan ng mga tao lalo na ng mga kababaihan. Iniwan muna niya sa parlor si Harold habang siya naman ay nag-ikot-ikot muna. Makalipas ang isang oras ay binalikan niya na si Harold para tignan kung tapos na ba ito. Kamusta? Tapos niyo na ba siyang ayusan? Tanong niya sa bakla. Tapos na, madam. At panigurado tuloy laway mo kay sir. Kinikilig nitong tugon sa kanya, ngunit tinaasa lamang niya ito ng kilay. Asa na siya? Aalis na kami. Wika niya sa kausap. Tumalima naman ang bakla at hindi nagtagal ay lumabas na ito kasama si Harold. Tama nga ang sabi nito, baka tumulo ang laway niya kapag nakita ang lalaki. Kung gwapo kanina si Harold, mas gwapo ito ngayon. Para itong artista sa sobrang kagwapuhan. At sino ang mag-aakala na pinulot lamang niya ito sa kalsada? Si madam? Tama ako. Tuloy laway mo kay sir. Bulong sa kanya ng bakla. Sa halip na sagutin ay binigay niya rito ang kanyang credit card. Pinagmasdan niyang mabuti si Harold. Napaka-inosente ng mukha nito. May guilt siyang naramdaman ng mga sandaling yon dahil gagamitin niya ang lalaki sa kanyang pagganti sa papa niya. Habang nasa biyahe sila ay panaka-naka niyang tinitignan si Harold. Iniisip niya kung bakit hindi ito nagsasalita. Nang hindi siya makatiis ay hinawakan niya ang isa nitong kamay dahilan para humarap ito sa kanya. I know, marunong ka magsalita. Pero bakit ayaw mong magsalita? Gusto ko, ngayon nakasama mo na ako ay magsasalita ka na. Huwag ka mahiya sa akin, okay? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, sabay tingin sa mukha niya. Nakaramdam siya ng pagkailang sa klase ng tingin sa kanya ng binata. Hey, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Naiirita niyang tanong sa binata. Ang sabi mo kanina, ikaw ang magiging asawa ko? Nagulat pa si Tamara na magsalita ang binata. Hindi niya inaasahan na masarap sa pandinig niya ang boses nito. At higit sa lahat, tinatandaan pala nito ang mga sinasabi niya. Yes, ayaw mo ba? Bakit ako ang napili mo, miss? Hindi mo ako kauri. Isa lamang akong hamak na taong grasa na walang direksyon ng buhay. Alam mo ba kung bakit ginusto kong maging taong grasa? At pakalat-kalat sa kalye? Dahil patapon na ang buhay ko, wala na nagmamahal sa akin. Kung ganon, mas okay. Dahil sa akin magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Simula ngayon, ako na magiging boss mo. At lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Maliwanag ba, ha? Hindi nagsalita ang binata, bagkus na natili lamang ito nakatingin sa mukha niya na labis niyang kinailang. Pagdating nila ng bahay ay sinabi niya kay Harold na sumunod dito sa kanya sa itaas. Pumasok sila ng kanyang kwarto. Naupo siya ng kama habang nakatayo si Harold malapit sa kanya. Ito ang kwarto ko. Simula ngayon dito ka na rin matutulog. Magkatabi tayong dalawa. Bukas magpapakasal tayo. Ang kaibigan ni Mami na mayor ang magkakasal sa atin. Kung ano ang sasabihin mo, yun ang masusunod, miss. From now on, call me Tamara. Dahil hindi naman pwedeng Miss Tamara ang itatawag mo sa akin, magiging mag-asawa na nga tayo. Mataray niyang sagot sa binata. Nang gabing yon ay nahirapang makatulog si Tamara. Una, dahil hindi siya sanay na may katabi sa kama. At pangalawa, hindi siya sanay na may lalaki sa kanyang kwarto. Ngunit kailangan niyang masanay dahil bukas magiging asawa na niya ang binata at ito ang gusto niya para galitin ang kanyang daddy. Kinabukasan, pagpatak ng 9:00 ng umaga ay nasa munisipyo na sila ni Harold. Tanging ang pinsan niyang si Agnes lamang ang nag-iisang witness sa kanilang pagpapakasal. Nasa Hong Kong ang kanyang mami para magbakasyon kasama ang mga amiga nito. Bukod roon ay hindi din nito alam ang kanyang pinanggagawa dahil tiyak natututol ito sa gusto niya. Nang matapos silang ikasal ng mayor ay nagkatitigan silang dalawa ni Harold. Ano pang hinihintay mo? Halika muna ako. Mahina niyang wika na may kasamang gigil kay Harold dahil parang tuod lamang itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Dahan-dahang nilapit sa kanya ni Harold ang mukha nito. Hanggang sa isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Maya-maya ng konti ay naramdaman na niya ang pagdampi ng mga labi nito sa mga labi niya. Hindi niya inaasahan na ganun kalambot ang mga labi ng binata. Simpleng dampi lamang ang ginawa nito, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Nakaramdam siya ng init na hindi niya maipaluwanag.
Nauna na sumakay ng sasakyan si Harold habang sila ni Agnes ay nasa labas pa. So ano next plan mo ngayon, Cass? Ipapakilala ko siya bukas kay Daddy at sasabihin ko ang totoo kung saan galing si Harold para mas lalo siya magalit sa akin. Ay, pasaway ka talaga, Tamara. Pero teka, anong ganap mamaya sa honeymoon ninyo? Don't tell me na magsisex kayo. Kinikilig pa nitong tanong sa kanya. Bakit hindi? Kung pwede naman. Natatawa niyang sagot sa pinsan na kinatirik ng mga mata nito. Sa bagay, kung ganyan ba namang kagwapo, kahit sino naman ay nanaisin na magpapaangkin sa kanya. Kinikilig pang sagot ng pinsan sa kanya na kinatawa na lamang niya. Pagdating nila ng bahay ay kaagad sila dumiretso ng kwarto niya. Inutusan niya si Harold na tanggalin ang zipper na suot niyang gown na kaagad naman itong sinunod. Ikaw na maghubad ng suot ko. Utos niya rito. Hindi ito nagsalita, tahimik lamang nitong sinunod ang utos niya. Nang mahubad nito ang suot niyang gown ay lumantad sa lalaki ang kanyang kahubaran. Tanging bra at panty na lamang ang natira niyang saplot. Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Nangaakit niyang tanong kay Harold. Nagagandahan? Tipid nitong tugon sa kanya. Kung ganon, halikan mo ako, Harold. Sambahin mo ako. Pabulong niyang utos rito. Ngunit nanatili lamang nakatayo at nakatingin sa kanya ang lalaki, bagay na kinainis niya. Ang akala ko ba'y nagagandahan ka sa akin? Bakit ayaw mong sundin ang pinapagawa ko sa'yo? Sa pagkakaalala ko, sinabi ko sa'yo na lahat ng sasabihin at ipag-uutos ko, susundin mo. Mahirap ba ang pinapagawa ko sa'yo? Naiinis niyang wika kay Harold habang nakataas ang isang kilay. Alam ko na kung bakit ayaw mo. Dahil virgin ka pa? Huwag ka mag-alala, pareho lang naman tayong dalawa. Mas maganda nga yun dahil pareho nating first time. Walang preno niyang sabi kay Harold. Hindi niya kailangan mahiya sa lalaki dahil tauhan lang naman niya ito at isa pa mag-asawa naman sila. Kung tutuusin, dapat pa nga itong matuwa dahil siya ang makakauna sa kanya. Pero parang kabaligtaran ang nangyari. Tumayo siya at lumapit kay Harold. Kinuha niya ang isa nitong kamay at dinala sa kanyang hinaharap. Balak mo ba akong tanggihan, Harold? Mapang-akit niyang wika rito habang inuhubad niya ang suot nito. Hanggang sa mahubad niya ito at tumambad sa kanyang mga mata ang maganda nitong katawan. Ang mga abs nitong nag-uumapaw na kay sarap hawakan. Napalunok siya bigla sa tumatakbo sa kanyang isipan. Tunay ngang napakagwapo nito. Tama ang pinsan niya na si Agnes. Kahit sinong babae ay nanaisin na magpaangkin kay Harold, maramdaman lamang ang mga halik at yakap nito. At dahil siya ang nakakita kay Harold, gusto niyang subukan sa lalaki kung paano makipaglaro sa ibabaw ng kama. Kung kaya ba siya nitong pasayahin at ipatikim ang sinasabi nilang langit. Inuutusan kita, Harold. Halikan mo ko. Gawin natin ang normal na ginagawa ng mag-asawa pagkatapos ng ikasal. Ang honeymoon ang tinutukoy niya kay Harold. Muli siyang tinitigan ng lalaki bago inangkin ang kanyang mga labi. Banayad lamang ang mga halik na pinagkakaloob nito sa kanya. Ang akala ni Tamara ay pareho silang mangangapa dahil pareho nilang first time. Ngunit nagulat siya nang malaman na good kisser ito. Kung tama ang hula niya ay sanay ito makipaghalikan base sa paraan ng paghalik nito. Mali pala siya ng akala dahil ang totoo ay hindi na ito virgin. Baka marami na itong mga babaeng naikama nang hindi pa ito taong grasa. Sa bagay, hindi naman yung malabong mangyari dahil gwapo ang lalaki. Kahit sinong babae ay nanaisin itong maging boyfriend. Isinandal siya nito sa likod ng pintuan. Patuloy pa rin ito sa paghalik sa kanya habang nag-uumpisa na maglumikot ang mga kamay nito sa kanyang hubad na katawan. Napaliyad na lamang siya nang bumaba ang halik nito sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganito pala kasarap sa pakiramdam. Tuloy na nga nahubad ng lalaki ang natitira niyang mga saplot, bagaman nakaramdam siya ng hiya ay hindi niya yun alintana. Dahil para na siyang mababaliw sa ginagawa sa kanya ni Harold. Ilang sandali pa ay binuhat siya nito at inihiga sa kanyang kama. Habang patuloy pa rin ang paghahalikan nilang dalawa. Ilang saglit pa ay ganap nang napag-isa ni Harold ang kanilang mga katawan. Nakaramdam siya ng sakit, ngunit sandali lamang yon dahil kaagad na pinawi ng lalaki ang sakit na yon sa mga mumunting mga halik nito. Nakalaunan ay napalitan ng iba yung kaligayahan. Kaligayahan na ngayon lamang niya naramdaman at isang taong grasa pa ang nagparamdam nito sa kanya. Ilang beses nilang pinagsaluhan ang nagbabagang init ng kanilang mga katawan ng tanghaling tapat na yon. Mas mainit pa sila sa panahon dahil sa nagiinit nilang nararamdaman sa isa't isa. Ni hindi nila alintana ang gutom basta mapagbigyan lamang nila ang sinisigaw ng kanilang mga katawan.
Gabi na makatulog silang dalawa na parehong pagod at gutom. Pakiramdam ni Tamara ay naubos ni Harold ang kanyang energy. Paanong hindi mauubos, tanghaling tapat sila nagsimula at gabi na nang matapos sila. Hindi akalain ni Tamara na ganun pala ang pakiramdam kapag nakikipagtalik, dahil tunay nga nakakawala ng katinuan. Alam niya na ngayon kung bakit maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanyang ama. At sisiguraduhin niyang hindi siya matutulad sa kanyang mami na maraming kaagaw sa kanyang ama. Dahil siya lamang ang nagmamayari kay Harold. At ang sinumang mga has na agawin sa kanya ang lalaki ay makakatikim ng kanyang galit. Kaya gagawin niya ang lahat para manatiling sunod-sunuran sa kanya ang lalaki. Kinabukasan, pagkatapos nilang kumain ay umalis silang dalawa. Gusto niyang ipakilala ang lalaki sa kanyang ama. Excited na siya sa magiging reaksyon ng daddy niya sa oras na sabihin niya kung saan niya napulot ang asawa niya ngayon. Sa bahay mismo ng daddy niya sila pumunta dahil alam niyang kapag araw ng Sabado ay nasa bahay lamang ito. Nagulat pa nga ito nang makita sila. Ngunit ang pinagtataka niya ay nanginitian nito si Harold. Sa wakas, dinalaw mo din ako dito, Tamara. Kagad nitong wika pagkaupo sa upuan. Syempre naman dad, dahil may surprise ako sa'yo. Wika niya na nilakipan pa ng plastik ng ngiti sa mga labi. Oh, talaga? Ano yon, anak? May asawa na ako, dad. Total, yun naman ang gusto mo, di ba? Alam mo naman ako, masunuring anak. Kaya sinunod ko na ang gusto mo. That's great. At least alam ko na ngayon na nasa mabuti kang kamay, Tamara. Pag-aksyon tumawa habang nakatingin pa rin sa kanyang ama. Mabuting kamay? Paano niyo naman nasabi na nasa mabuti akong mga kamay, Dad? Dahil yun ang nararamdaman ko, anak. Rose, talaga, Daddy? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lalaking pinakasalan ko ay pinulot ko lamang sa lansangan? Na binihisan ko at ginawang asawa para inisin kayo? Choice mo yan, Tamara. Kaya ipagdasal mo na lamang na tama ang landas na tinatahak mo. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi mo niloko si Mami. Kung hindi mo siya pinagpalit sa mga babae mo. Bakit, Dad? Masaya ba ang maraming asawa? Habang nasasaktan mo ang unang babaeng minahal at pinangakuan mo? Kung susumbatan mo lamang ako, mas mabuti pang umuwi ka na muna. Bumalik ka na lamang kapag malabig na ang ulo mo. Ganyan ka naman, Daddy eh. Ang hilig mo akong itaboy, kaya lumaki ako malayo ang loob sa'yo. Tara na, Harold, umalis na tayo sa bahay na to. Pagkapasok ng sasakyan ay hindi napigilan ni Tamara ang umiyak dahil sa sama ng loob sa kanyang daddy. Niyakap siya ni Harold ng mahigpit. Pakiramdam niya tuloy ay ligtas siya kapag yakap siya nito. Kumalas siya rito sa pagkakayakap at tinignan ito sa mga mata. Pasayahin mo ako. Pauwiin mo ang sakit na nararamdaman ko. Anas niya sa lalaki. Waring naintindihan naman kaagad ng lalaki ang ibig niyang sabihin dahil kaagad siya nitong hinalikan sa mga labi. Pakiramdam ni Tamara kapag kasama niya si Harold ay ligtas siya. Walang makakapanakit sa kanyang damdamin. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Naging masaya ang pagsasama nila ni Harold. Pakiramdam nga niya ay napapalapit na ang loob niya sa lalaki. Wala itong ginawa kundi ang sundin ang mga gusto niya, bagay na nagpapasaya sa kanya. Ngunit isang umaga paggising niya ay wala na sa kanyang tabi ang lalaki. Mabilis siyang bumangon para hanapin ito. Ngunit ang sabi ng driver ay maagang umalis si Harold at walang sinabi kung saan ito pupunta. Nakaramdam siya ng kaba sa kanyang dibdib dahil hindi niya kakayanin na mawala sa kanya si Harold. Samantala, maagang umalis si Sander ng bahay ni Tamara habang tulog na tulog pa ito. So, Sander, kumusta naman ang anak ko? Okay naman, tito. Pero nakukonsensya pa rin ako dahil mabait sa akin si Tamara. Mabait nga ba talaga, Sander? Kung hindi ko nalaman ang plano niya, malamang yung totoong taong grasa ang nakasama niya ngayon sa bahay at pwede pa siya mapahamak sa pinanggagawa niya. Alam ko, tito, naintindihan kita. Kaya nga pumayag ako sa gusto niyo kahit mali. Natatanawin kong isang malaking utang na loob sa'yo, iho. Flashback. Siya si Alexander Solivian, ang nag-iisang anak ni Emily Solivian, ang pangatlong asawa ng daddy ni Tamara. Kakarating lamang niya galing US. Nandito siya para magbakasyon at pagbigyan ng birthday wish ng kanyang mami. Ang balak niya ay isang buwan lamang ang kanyang bakasyon. Ngunit isang araw nakiusap sa kanya ang kanyang stepfather. Pwede ba kitang makausap, Sander? Yes, tito. About what? Hindi na malingid sa iyong kaalaman na may anak akong babae sa una kong asawa at napakasuwail niya. Hindi ko alam kung paano siya patitinuin.
I know, so may tutulong ba ako sa inyo? Malaki, Sander. Sana pagbigyan mo ko. Depende po sa hiling niyo, tito. Nakausap ko ang driver ng anak ko. Balak iuwi ni Tamara ang isang lalaking taong grasa sa bahay. Natawa siya bigla sa sinabi ng kanyang stepfather. Hindi niya alam na bukod sa suwail at matigas ang ulo ni Tamara, ay gusto pala nito ang taong grasa. Anong gagawin ni Tamara sa taong grasa? Curious niyang tanong sa kanyang stepfather. Para gawing asawa at galitin ako. Doon niya na hindi napigilan ng matawa ng malakas dahil sa trip ng anak nito. Hindi pa niya nakikita in person si Tamara, ngunit nakita na niya ang litrato nito na kay ganda nitong dalaga. Kung ganon, anong tulong ang may tutulong ko sa inyo, tito? Gusto kong magpanggap ka ng taong grasa para ikaw ang makuha ni Tamara. Kung nandoon ang tunay na taong grasa, paalisin mo. Seryoso nitong sabi na kinatayo niya. Seriously, tito? Ako ang magpapanggap na taong grasa? No way. Isa ako magaling na lawyer tapos gusto niyo magpanggap ako ng taong grasa? Alam ko, Sander, mahirap ang hinihingi ko sa iyong pabor. Pero sana pagbigyan mo ako. Pakiusap nito sa kanya. Dahil sa awa niya ay napilitan siyang pumayag at gawin ang gusto nitong mangyari. Nagpanggap siya sa taong grasa. Hindi nga nagtagal ay dumating ang driver ni Tamara at pinasakay siya nito sa kotse. Pagkarating pa lamang nila ng bahay ni Tamara ay kaagad niya nakita ang dalaga. Hindi niya inaasahan na mas maganda ito sa personal. Nang sinabi nito sa kanya na magpapakasal silang dalawa ay gusto sana niyang tumutol. Ngunit naisip niya na baka makahalata ito kaya sumunod na lamang siya sa gusto ng dalaga. Ngunit nagulat siya nang pagkatapos ng kanilang kasal nang utusan siya nito na halikan ito. Lalo na ang may mamagitan sa kanilang dalawa. Labag man sa kanyang kalooban ay nangyari ang hindi dapat mangyari. Ngunit masaya siya dahil siya ang unang lalaki sa buhay nito. Maraming beses na rin na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Tamara at sa tuwing inaangkin niya ang dalaga ay masaya siya. Ayaw niya magsinungaling sa kanyang sarili. Ngunit pakiramdam niya ay mahal na niya ang dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Sander na napatingin sa kanyang stepfather. Gusto ko nang sabihin ng totoo kay Tamara, tito. Habang maaga pa. Hindi pa pwede, Sander. Saka na lamang kapag mahal ka na niya. Kapag nakuha mo na ang loob niya. At kapag napabago mo na siya. Pero tito, kawawa naman po si Tamara. Niloloko natin siya. Alam ko. Pero ito lamang ang paraan para tumino siya. Please, Sander, pag-aralan mong mahalin ang anak ko. Tutal, mag-asawa na kayong dalawa. Bumuo kayo ng isang masayang pamilya para makalimutan na ni Tamara ang galit niya sa akin. Habang pabalik siya ng bahay ng babae ay hindi niya maiwasang maalala ang pinag-usapan nila ng daddy ni Tamara. Kakapasok pa lamang niya ng gate nang salubungin siya ng yakap ng babae. Saan ka ba galing ha? Bakit ka ba umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Medyo galit na tanong sa kanya ng babae. Sorry Tamara, may pinuntahan lamang ako. Paghingi niya rito ng sorry. Sa susunod Harold, hindi ka pwedeng umalis ng bahay na hindi ako kasama. Sorry Tamara, pero hindi mo ko tauhan para diktahan ang mga dapat at hindi ko dapat gawin. May sarili din akong pag-iisip at desisyon na kailangan kong gawin. Napataas bigla ang isa niyang kilay sa narinig mula kay Harold. So anong gusto mong iparating sa akin ha? Na huwag kitang pakialaman sa mga gusto mong gawin sa buhay mo? Yun ba? Hindi niya napigilan na pagtaasan ng boses ang lalaki. Oo Tamara, dahil tao ako, hindi ako isang robot. Ang kapal na mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Bakit? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Baka nakakalimutan mo, Harold. Basura ka lang na pinulot ko. Binihisan at ginawang asawa ko. Anytime, pwede kitang ibalik sa basurahan pinanggalingan mo. Go ahead, Tamara. Nagulat pa siya nang iwan siya nito sa sala. Hindi siya makakapayag na tratuhin siya ng ganun ni Harold dahil wala naman itong ipinagmamalaki sa kanya. Simula ng araw na yon ay hindi sila nagkikibuan na dalawa. Kahit magkatabi sila sa iisang kwarto ay daig pa nila ang invisible sa isa't isa. Kinaumagahan paggising niya ay wala na sa kanyang tabi si Harold. Ngunit narinig niya ang lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Naupo siya ng kama at wala sa sariling dinampot ang cellphone na binili niya para kay Harold. Gusto niyang tignan ng cellphone nito at siguraduhin wala itong ibang babae. Tinignan niya ang messages. Wala naman siyang nakitang kahina-hinala. Dahil siya lang ang naroon maging sa dialed number. Ibabalik na sana niya sa kama ang cellphone ni Harold nang tumunog ito. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya na makitang number yun ng daddy niya. Dito ang nakalagay na pangalan doon.
Nabitawan niya bigla ang cellphone nito at napatayo. Wala siyang maalala na nag-usap o naging close si Harold at ang kanyang daddy. Dahil isang beses pa lamang nagkita ang dalawa at hindi naman nag-usap. Nasa malalim siyang pag-iisip nang bumukas ang pintuan ng banyo at tiluwa ang bagong ligong si Harold. Napakahat nito, tanging tuwalya lamang ang nagsisilbing takip sa katawan nito. Namiss niya bigla ang mga yakap at halik nito. Paano ba naman simula ng pag-aaway nila ay hindi na sila nag-uusap hanggang ngayon? Gustong-gusto niyang lapitan at yakapin ng lalaki. Ngunit hindi pwede. Dahil kailangan ito ang sumuyo sa kanya at hindi siya. Tumikim muna siya bago nagsalita at hinarap si Harold. Bakit may phone number ka ng daddy ko? Seryoso niyang tanong kay Harold. Bakit mo pinapakailaman ang mga gamit ko? Bulyaw nito sa kanya na kinagulat naman niya. Ngunit na makabawi siya sa pagkagulat ay pagak siya natawa sa lalaki. May karapatan akong pakailaman ng mga gamit mo dahil asawa mo ko. Baka nakakalimutan mo. Pero ako ang pinambili ko sa mga gamit na mayroon ka ngayon, kaya huwag mo akong pagmamalakihan. Alam ko, pero huwag mo akong mamaliitin dahil kaya kong bumili ng mga bagay na yan at kahit ikaw, Tamara, kaya kitang bilhin. Oh, edi wow. Pinatikim lang kita ng karangyaan sa buhay tapos gagantuhin mo na ako? Huwag mo ako susubukan, Harold, dahil kaya kitang ibalik sa basurahan pinanggalingan mo. Alam mo, Tamara, napapagod na ako sa'yo. Sa ugali mo at sa pagiging mapagmataas mo. Kung patuloy kang ganyan, mas mabuti pa maghiwalay na lamang tayo. Kaysa ganito na lagi mo na lamang sa akin pinapamukha na basura ako. Okay, fine. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Eh di maghiwalay tayo ngayon din. Tignan ko lang kung hindi ka bumalik sa akin, Harold. Padabog niyang iniwan sa kwarto si Harold at bumaba ng sala. Buo na ang kanyang desisyon. Makikipaghiwalay na siya sa lalaki. Dahil habang tumatagal ay hindi na nagiging maganda ang kanilang pagsasama. Hindi siya katulad ng mami niya na nagmamakaawa sa lalaki para lamang hindi iwan. Matapang siyang babae, kaya alam niyang saglit lamang na makakalimutan din niya si Harold. Aaminin niyang sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama ay natutunan na niyang mahalin ng lalaki. Pero hanggang doon lamang yon, dahil puputulin na niya ang nararamdamang pagmamahal kay Harold habang maaga pa. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba si Harold. Wala itong dala na kahit ano. Ni hindi man lamang ito nagpaalam sa kanya bago tuluyang umalis at iwan siya. Hinatid na lamang niya ng tanaw ang papalayong lalaki. Tinawagan niya si Agnes. Niyaya niya itong pumunta sa isang disco bar. Gusto niyang uminom at mag-enjoy. Ano? Hiwalay na kayo ni Harold? Nagulat pa si Agnes nang sabihin niyang hiwalay na sila ni Harold. Oo, kaya malaya na ako. Back to normal ang buhay ko. Sinubukan ko lang naman ang buhay may asawa eh. Masaya na masakit ang ulo. Eh paano yan ngayon? Paano kung mabuntis ka? Di ba palagi kayo nag-aano ni Harold? Hindi naman siguro, Agnes. Saka hindi pa ako handa na maging isang ina, kaya sana hindi ako mabuntis. Ikaw naman kasi, bakit mo binigay ang sarili mo sa kanya tapos maghihiwalay din pala kayo? Malalim siya na pabuntong hininga. Inalala ang masasayang sandali na kasama si Harold. Namimiss na kaagad niya ang binata. Ngunit hindi siya magpapakababa para lamang bumalik ito sa kanya. Simula na maghiwalay silang dalawa ni Harold, ay wala na siyang inatupag kundi ang gumimik. Halos gabi-gabi ay nasa disco bar siya at nagsasaya. Isang gabi, mag-isa lamang siya nagtungo ng bar para uminom. Hindi kasi siya nasamahan ni Agnes dahil may lakad dito kasama ang boyfriend nito. Nakakailang bote na siya ng tekila na mahagip ng kanyang tingin ang isang familiar na lalaki. Harold? Sambit niya sa pangalan nito, sabay tayo para lapitan ng lalaki. Nang tuluyan siya makalapit dito ay mabilis niyang hinalikan nito sa mga labi. Wala nang pakialam pa si Tamara kung siya man ang naunang humalik kay Harold. Tutal, asawa naman niya ito. Kaya wala siyang dapat na ikahiya sa mga taong nandoon. Naramdaman niya ang pagtugon nito sa mga halik niya. At ramdam niyang pareho nilang namiss ang isa't isa. Matagal ang halik na yon bago naghiwalay ang kanilang mga labi. Nakangiti niyang tinignan sa mga mata si Harold. Ikaw ang asawa ko, kasi kalasa mo ang labi niya. Namumungay ang mga matang wika ni Tamara sa lalaking kaharap. Yeah, you're right. Ako nga ang asawa mo. Pero next time, huwag kang basta-basta manghahalik. Dahil ang mga labi mo ay para lamang sa akin. Dahil sa oras na pinatikim mo yan sa iba, kakasuhan kita. Anong kaso naman ang pwede mong ikaso sa akin? Robbery, dahil ninakaw mo ang puso ko. Okay lang makasuhan, ang mahalaga ikaw ang makakasama ko, Harold.
Niyakap niya ang lalaki bago muling hinalikan sa mga labi na kaagad naman itong tinugon. Umalis na tayo sa lugar na to. Gusto kitang makasama, Harold. Yung tayong dalawa lang. Yung solo natin ang lugar. Bulong niya rito. Kung yan ang gusto mo, masusunod ngayon din. Magkahawak kamay silang lumabas ng disco bar. Samantala, habang nasa biyahe ay nakatulog si Tamara dahil sa kalasingan. Pinagmasdang mabuti ni Harold ang mukha ng babae. Napakaganda pa rin nito kahit lasing at kahit mukhang kulang sa tulog. Dinala niya si Tamara sa kanyang bahay sa Makati. Bahala na kung magtaka ito bukas paggising nito. Maingat niya itong inihiga sa kanyang kama habang titig na titig sa maganda nitong mukha. Namiss kita, Tamara. Hindi ko akalain na mapapalapit ng ganito ang loob ko sa'yo. Wala naman sigurong mali kung mamahalin kita. Kung tutuhanin natin ang ating kasal, total pareho naman tayong single. Pero bago yun, gusto ko munang malaman mo ang tungkol sa akin. Kung sino talaga ako. Ayoko maglihim sa'yo dahil alam ko masasaktan ka. Kapag nalaman mong konektado ako sa daddy mo, lalo na sa asawa niya. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Tamara at hatakin palapit rito. Dahilan para masubsob siya sa mukha nito. Dito ka lang, Harold. Huwag mo kong iiwan. Namimiss na kitang katabi sa pagtulog, sa pagkain at marami pang iba. Wika ng babae habang nakapikit pa rin ang mga mata. Namiss din kita ng sobra, Tamara. Hindi mo lang alam, araw-araw ako nananabik na makita at makasama ka. Sagot niya rito habang hinahaplos ang pisngi nito. Then, halikan mo ako, Harold. Iparamdam mo sa akin ang iyong pananabik. Bawiin natin ang mga sandaling hindi tayo magkasama. Wika nito na may kasamang pagsusumamo sa kanya. Wala nang inaksayang sandali si Harold. Puno ng pananabik na inangkin niya ang mga labi ng babae na kaagad naman itong tinugon. Masaya nilang pinagsaluhan ng mainit na sandali sa kwartong yon. Kinabukasan, nagising na masakit ang ulo ni Tamara. Ngunit nang igala niya ang paningin sa kwartong kinaroroonan ay napagtanto niyang wala siya sa bahay niya. Napabaliko siya ng bangon ngunit ang gwapong mukha ni Harold ang kanya nakita. Kung ganon, hindi pa naginipan na magitan sa amin kagabi? Dahil totoo may nangyari sa amin? Upang makumpirma ang kanyang hinala ay sinilip niya sa ilalim ng kumot ang kanyang katawan at wala nga siyang suot na saplot. Baka tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Harold. Maaga pa, matulog pa tayo. Paus nitong wika sa kanya. Uuwi na ako sa bahay at saka kaninong bahay to? Ito ang bahay ko, Tamara. Sukot sa narinig ay muli niyang ginala ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Malaki ito at maganda. Hindi ordinaryong kwarto ang kinaroroonan nila ngayon dahil halos kasi laki ito ng kwarto niya. Anong sabi mo? Bahay mo to? Naguguluhan niyang tanong. Yes, do you like it? Sandali, kung bahay mo to, ibig sabihin hindi ka totoong taong grasa? Bumangon sa pagkakahiga si Harold at naupo sa tapat niya. Malalim itong bumuntong hininga bago nagsalita. I'm sorry, Tamara. Pero panahon na para malaman mo ang totoo. Ang totoo kong pagkatao. Kung sino talaga ako. So naalala mo na kung sino ka talaga? Pero bakit hindi mo sa akin sinabi? Dahil hindi pwede, Tamara. Ako si Attorney Alexander Suluvian. Anak ko ni Emily Suluvian, ang pangatlong asawa ng daddy mo. Napatayo siya bigla sa huling sinabi ng lalaki. Na anak nito ni Emily Suluvian, ang babaeng kinasusuklaman niya. Dahil isa ito sa mga babaeng nang agaw sa daddy niya sa kanyang mami. Ano? Anak ka ni Emily Suluvian? Kung ganon, ikaw yung anak niyang abogado? Oo, Tamara. Sandali, naguguluhan ako kung anak ka ni Emily Suluvian at isa kang abogado, anong ginagawa mo sa lansangan? Bakit taong grasa ka na makita namin? Dahil yun ang pakiusap sa akin ng daddy mo. Nalaman niya sa driver mo na balak mong iuwi ang taong grasa sa bahay mo. Nakiusap siya sa akin. Nung una, ayoko talaga. Ngunit kalaunan ay napapayag din niya ako dahil naawa ko sa kanya. Ang gusto lang naman niya, Tamara, ay huwag ka maligaw ng landas dahil mahal na mahal ka niya. So kasabot ka ng daddy ko? Mga walang hiya kayo? Pinagbukan niyo kong tanga? Walang kapatawaran ng ginawa niyo sa akin. At ikaw, Sander, kinasusuklaman kita. Galit niyang duro sa lalaki. Mabilis siyang tumayo at isa-isang dinampot ang kanyang mga damit. Wala siyang pakialam na nagbihis sa harapan ng lalaki. Tutal, wala naman siyang maitatago rito dahil lahat nakuha na nito, maging ang puso niya.
Nang matapos siyang magbihis ay dinampot niya ang kanyang shoulder bag, ngunit may mga kamay na yumakap sa kanya. Huwag ka nga alis, Tamara. Alam ko, mali kami. Ngunit nagawa lang yun ng daddy mo dahil mahal ka niya. At hindi ko pinagsisisihan na pumayag ako sa pakiusap niya sa akin dahil nakasama kita, Tamara. Nakilala ko kung sino ka talaga. Mahal na kita, Tamara. Hayaan mo kung patunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahal mo ako? Nagpapatawa ka ba ha, Sander? Hindi. Yun ang totoo, mahal kita at nakahanda akong pakasalan ka ulit. I'm sorry, pero hindi kita mahal at wala akong balak na mahalin ang anak ng babaeng umagaw sa daddy ko. Tinanggal niya ang mga kamay nitong nakayakap sa kanya at patakbong tinungo ang pintuan bago pa siya tuluyang maiyak sa harapan ng lalaki. Lakad-takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makalabas siya. Kaagad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa kanyang bahay. Habang nasa biyahe ay iyak siya ng iyak. Pakiramdam niya ang tanga-tanga niya dahil hindi man lang niya nahalata na isang huwad pala si Harold. Masakit yun sa kanya dahil mahal na niya ang lalaki. Ngunit ngayong alam na niya ang totoo, kailangan niyang alisin ang pagmamahal na nararamdaman sa lalaki. Anak ito ng babaeng umagaw sa daddy niya, kaya kailangan niya itong kasuklaman at ito ring na mortal na kaaway. Ilang araw din siyang nagkulong sa kanyang kwarto at umiyak ng umiyak. Pinuntahan siya ni Sander, ngunit hindi niya ito hinarap dahil ayaw niya makita ang pagmumukha nito. Galit siya rito dahil sa ginawa nitong pakikipagsabwatan sa kanyang daddy. Idagdag pang anak ito ni Emily. Para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Galit siya rito at hindi na yun mawawala hanggang sa pagtanda niya. Isang hapon, pinuntahan niya ang kanyang daddy sa bahay ng mga ito. Tamang-tama dahil nandoon si Emily maging si Sander. Wow, ang sayo-sayo niyo naman? Habang ako miserable? Anak, makinig ka sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo kung bakit ko nagawa ang bagay na yon. No, Dad. Dahil kahit kailan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Dahil sinungaling ka. Hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ito magagawa sa akin. Mahal kita, Tamara, dahil anak kita. At walang ama ang gugustuhin na mapahamak ang kanyang anak. Sinungaling. Ginawa mo na, Dad. Kaya ito ako ngayon, miserable. Dahil sa ginawa mo, idinagdagan mo lamang ang galit na nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko, anak, marami akong pagkukulang sa'yo at sa mami mo. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo mahalaga sa akin. Na hindi ko na kayo mahal. Mahal na mahal kita, Tamara, at hindi ko makakapayag na maligaw ka ng landas. Sana buksan mo ang puso mo. Sana dumating ang araw na matutunan mo na akong patawarin. Hayaan mo akong makabawi at iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko bilang ama mo. Hindi ko alam, Dad, kung kaya pa kitang patawarin. Kung kaya pa ba kitang pagkatiwalaan dahil pakiramdam ko hindi mo naman ako minahal bilang anak mo. Lumaki ako na hindi ko kayo nakasama dahil nasa piling ka ng ibang babae, ng ibang mga anak mo. Samantalang ako walang ama na maipakilala sa mga kaklase at kaibigan ko. Walang araw na hindi ako nananabik sa'yo sa pagmamahal nyo. Ngunit nasan kayo? Wala, dahil tuluyan mo kaming inabandona. Kinalimutan mo na may panganay kang anak na nangangailangan ng iyong kalinga at pagmamahal. Hindi yan totoo, Tamara. Mali ka nang inaakala. Anong hindi totoo? Nasan kayo sa mahalagang okasyon sa buhay ko? Wala. Kaya huwag niyong sasabihin sa akin na mahal niyo ako dahil hindi totoo yon. Tumayo ang kanyang ama at mabilis siya nitong niyakap habang umiiyak. Patawarin mo ako, anak, kung yan ang nararamdaman mo. Pangako, babawi ako sa'yo. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon. Susulitin natin ang mga araw na hindi tayo magkasama. Basta hayaan mo lamang ako magpakaama sa'yo. Hindi ko alam, Dad, kung anong isasagot ko sa inyo. Siguro po bigyan niyo po muna ako ng sapat na panahon para patawarin kayo at muling papasokin sa buhay ko. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako. Hintayin na lang natin ang araw kung kailan maghihilom ang sugot na likha niyo. Kumalas siya sa pagkakayakap sa kanyang daddy at patakbo lumabas ng bahay nito. Hindi pa man siya nakakalabas ng gate nang pigilan siya ni Sander at puno ng pakikiusap ang mga mata nito. Naintindihan kita kung hindi mo kayang patawarin ng daddy mo. Pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon na bumawi sa inyo, lalo na sa'yo. Mahal na mahal ka niya dahil kung hindi ka mahal ng daddy mo, dapat hinayaan na lamang niya ang mga maling desisyon mo sa buhay mo. Pero hindi niya ginawa yun. Sana buksan mo ang puso mo para sa daddy mo. Tao lamang siya na nagkakamali at naliligaw ng landas. Sana wag mong ipagkait sa kanya yung kapatawaran. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo naranasan ang mga nararanasan ko. Dahil ikaw lumaki ka nakasama mo ang mga magulang mo, ang daddy mo, samantalang ako hindi. No, Tamara. Dahil tulad mo lumaki din akong hindi nakasama ang daddy ko. Dahil maaga siyang kinuha sa amin ng Panginoon. Sa totoo lang, maswerte ka pa rin dahil nakasama mo ang daddy mo. At kung naligaw man siya ng landas, ay may chance pa magkasama kayong mag-ama.
Samantalang ako, baby pa lamang nang mamatay sa isang car accident ang daddy ko. Ni hindi ko man lamang siya nakita, nayakap at nakasama. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Tamara. Huwag kang magpadala sa galit na nararamdaman sa puso mo. Sana matutunan mong patawarin ang daddy mo habang hindi pa huli ang lahat. Kahit siya na lang ang patawarin mo, alam ko galit ka din sa akin dahil sa pagkikipagsabuatan ko sa kanya. At kung hindi mo ako mapapatawad, ay malugod ko itong tatanggapin sa akin dibdib. Mabuti alam mo ang pagkakamali mo, Sander, at walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. It's okay, naintindihan kita. Marahil hindi tayo para sa isa't isa. At hanggang dito na lang talaga ang kwento natin. Masaya ako na nakasama kita, Tamara. Hindi ko makakalimutan ng masasayang sandali na pinagsamahan natin. Bahala ka, choice mo yan. Pagkasabi niya ng katagang yon ay mabilis na niyang iniwan si Sander. Masakit para sa kanya na iwan ito, ngunit yun ang tama. Dahil katulad din ito ng daddy niya na manluloko. Simula nun ay sinikap niya makalimutan si Sander, pati ang pagmamahal niya rito. Dahil para sa kanya ay yun ang tamang gawin. Para mabilis makalimot ay sumama muna siya kay Agnes na magbakasyon sa isang private resort sa La Union. Nakaramdam siya ng inggit dahil ang pinsan niya masaya sa piling ng boyfriend nito. Samantalang siya hanggang ngayon ay broken-hearted pa rin. Kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang kalimutan si Sander. Marahil dahil ito ang unang lalaking kanyang minahal. Malungkot ka na naman, Kaz. Paano mo makakalimutan si Sander kung siya naman ang lagi laman ng puso't isip mo? Eh ayaw niya nga mawala kahit anong gawin ko. Ginayumata ako ng pesting Sander na yon. Pagmamaktol niya sa pinsan. Ginayuma? O talagang patay na patay ka sa kanya? Bakit kasi hindi mo na lang siya patawarin? Mag-umpisa kayo ng bagong kabanata. Mahal mo siya, Tamara, at mahal ka din niya. Sapat ang dahilan yon para pagpatuloy niyo ang inyong nasimulang masayang pagmamahalan. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka naloko ng sarili mong daddy at ng taong grasang inakala mo. Naintindihan naman kita, Tamara. Pero tao lang sila na nagkakamali. Sa tingin ko, deserve nila ang second chance. Kaya sana wag mo nang ipagkait yun sa kanila. Ikaw din kapag napagod sila, lalo na si Sander, baka wala ka ng balikan. Patawarin mo na sila para maging masaya ka na. Hindi ko alam, Agnes, kung kaya ko na ba silang patawarin. Masakit pa rin sa akin ang ginawa nila. Pero sige, pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Bilisan mo lang, ang hot pa naman ni Sander. Ikaw din, baka maunahan ka ng iba. Pangaasar pa sa kanya ni Agnes. Na-imagine niya bigla ang gwapo mukha ni Sander at ang nakakabaliw nito mga yakap at halik sa kanya. Halos 2 linggo din sila nagbakasyon ni na Agnes sa private resort na pag-aari ng boyfriend nito. Hinatid muna siya sa bahay ng mga ito bago umuwi. Pagkapasok niya ng bahay ay kagad siyang sinalubog ni Manang Paz. Mabuti naman at nakabalik na kayo, Ma'am Tamara. Kumusta po bakasyon niyo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Okay naman po, Manang. Dito, kumusta kayo? Okay lang kami dito, ma'am. Siya nga pala galing dito kagabi si Sir Sander at pinabibigay niya ito sa inyo. Hinabot sa kanya ni Manang Paz ang isang maliit na sobre na sa tingin niya ay sulat ang laman. Nagpasalamat siya rito bago umakyat ng kwarto. Pagkaupo niya ng kama ay binuksan niya kaagad ang sulat. Gusto ko lang magpaalam sa'yo dahil babalik na ako bukas ng US. Dahil nandoon talaga ang buhay ko. Sana mapatawad mo na ang daddy mo. Sana kalimutan mo na ang galit dyan sa puso mo. Sana sa muli nating pagkikita ay masaya ka na. At sana mahanap mo na ang lalaking mamahalin mo. Mamimiss kita, Tamara. Babaunin ko masayang alaala ang mga sandaling pinagsamahan natin. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita. Pero sana kapag dumating ang araw na yon ay mapatawad mo na ako. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hanggang dito na lang. Paalam. Nagmamahal, Sander. Napaiyak na lamang siya bigla habang yakap-yakap ang sulat ni Sander. Bakit mo ko iiwan, Sander? Ang akala ko ba'y mahal mo ko? Katulad ka rin ni Daddy, sinungaling at manloloko. Sa inis niya ay pinagpupunit niya ang sulat nito hanggang sa maging pino ito. Ang akala pa naman niya ay kaya siya nitong hintayin kung kailan siya magiging handa, ngunit hindi pala. Tama nga talaga siya ng tingin sa mga lalaki. Pare-pareho lamang at walang isang salita. Maghapon at magdamag din niyang iniyakan si Sander. Ngunit kinabukasan ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak. Kung ayaw na sa kanya ni Sander ay mas lalong ayaw na niya sa lalaki. Simula nang umalis si Sander ay binuhos na lamang niya ang lahat ng oras sa bagong butik na kanyang ipinatayo. Hindi na rin siya nagtangkapang makipag-boyfriend dahil para sa kanya ay sakit lamang yun ng ulo. Nung bumalik ang kanyang mami galing bakasyon,
ay magkatulong nilang pinatakbo ang kanilang mga negosyo dahil yun na lamang ang mayroon sila. Isang gabi ay kinausap siya nito tungkol sa kanyang ama na labis niyang pinagtaka. Alam ko hanggang ngayon ay hindi mo pa rin napapatawad ang daddy mo. Tamara, anak, baka panahon na para patawarin mo na ang daddy mo. Kalimutan mo na ang galit dyan sa puso mo. Kapag daladala mo ang galit na yan dyan sa puso mo, ay hindi ka magiging masaya. Alam ko naman yun, Mami, pero hindi pa ako handa para magpatawad. Handa ka na, anak. Ayaw mo lang aminin dyan sa sarili mo. Dahil gusto mong panindigan na hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa daddy mo. Kayo ba, Mami? Napatawad niyo na ba si daddy? Napatawad ko na ang daddy mo at ngayon nakakapag-usap na kami ng maayos. Kaibigan ng turing namin ngayon sa isa't isa. Siguro nga, Mami, panahon na para patawarin ko si daddy. Ayoko na maging matigas dahil ako din naman ang masasaktan. Tama yan, anak. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya habang buhay pa tayo ay sulitin natin ang mga bagay-bagay. Lalo na ang makasama ang mga mahal natin sa buhay. Dahil sa sinabi sa kanya ng kanyang mami ay bigla siya nagising at naalala si Sander. Dapat noon pa ay nakinig na siya sa kanya. Baka magkasama pa sila ngayon at masaya bilang isang pamilya. Ngunit wala dahil pinili niya ang maging matigas. Salamat, Mami, dahil sa inyo alam ko na ngayon ang gagawin ko. Bukas na bukas din, pupuntahan ko si Daddy at hihingi ako sa kanya ng tawad. Wala yun, anak, tungkulin ko ito bilang ina. Masaya ako dahil sa wakas magkakaayos na kayo ng daddy mo. Kinabukasan nga ay maaga pa lang ay nagtungo na siya sa bahay ng daddy niya. Nagulat pa nga ito na makita siyang dumating at nakangiti rito. Tamara, anak, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Yes, Dad. Dahil gusto kong sabihin sa inyo na pinapatawad ko na kayo, na handa na akong makasama kayo. Talaga? Hindi ka nagbibiro, anak? Hindi po, Daddy. Sorry ko ngayon ko lamang napagtanto ang pagkakamali ko. Pangako po, simula ngayon magiging mabuting anak na ako sa inyo. At susulitin natin ang mga taong nasayang natin. Gusto ko yan, anak. Maraming salamat. I love you, Daddy. Ubod ng higpit niyang niyakap ang kanyang ama. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag walang galit na kinikimkim sa kanyang dibdib. Simula nga na magkaayos silang dalawa ng kanyang daddy, ay pinaramdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Ganon din siya rito. Tunay ngang kay sarap sa pakiramdam kapag may amang kasama. Kapag may amang napapagsabihan ng mga bagay-bagay. Masaya siyang tinanggap ni Emily sa bahay ng mga ito. Habang ang mami naman niya ay daig pa siya kung makapag-travel sa iba't ibang mga lugar. Akala niya ay kompleto na ang kanyang kasiyahan. Ngunit may kulang pa rin. Dahil hindi pa niya nakakasama ang lalaking kanyang pinakamamahal. Namimiss niya na si Sander. Ilang buwan na rin magmula nang umalis ito at iwan siya. 3 years later. Kakarating lamang niya galing business trip. Halos 3 linggo din siya sa Hong Kong. Kagad siyang tumuloy sa bahay ng kanyang ama at nagtaka pa siya na makitang busy ang mga katulong sa paghahanda. Hi, Dad. Bati niya sa kanyang daddy na makita ito sa may garden. Oh, iha, mabuti naman at nakabalik ka na. Bukas pa nga sana, Daddy kaya lang si Mami pinapauwi na talaga ako. Namimiss ka lang nun, kaya gustong umuwi ka na, alam mo naman yon. Sa bagay. Sandali, may bisita ba kayong darating? Kasi pansin ko busy ang mga katulong sa pagluluto. Oo, anak, ngayon kasi ang dating ni Sander. Sa katunayan nga niyan, kakatawag lang sa akin ng tita Emily mo, on the way na daw sila dito. Masayang balita sa kanya ng daddy niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil pagkatapos ng 3 taon ay magkikita muli sila ni Sander, ng kanyang asawa. Kamuntikan pa siyang mapalundag sa kinatatayuan nang marinig ang paghinto ng van. Alam niyang sina Tita Emily na yon at kasama si Sander. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang bumukas ang van at lumabas ang lalaking ilang taon na niyang pinangarap na makitang muli. Abot tenga ang kanyang ngiti na tumakbo palabas ng bahay para salubungin si Sander. Ngunit ang ngiting yon ay nawala nang isang babaeng lumabas galing sa van at pumulupot kay Sander. Para siya na estatwa sa kinatatayuan, daig pa niya ang namaligno. Hindi na nga niya namalayan na nakalapit na pala ang kanyang daddy kay Sander at nagkakamay na ngayon ang 2 lalaki. Ni hindi man lamang siya nito tinapunan ng tingin. Naiinis siyang bumalik ng garden para kunin sana ang kanyang bag, ngunit nasa likuran na pala niya ang kanyang daddy kasama sina Sander. Oh, iha, don't tell me na alis ka na kaagad. Kakarating mo lang. Tanong nito sa kanya. Yes, Dad. Medyo pagod kasi ako sa biyahe. Kailangan ko na muna magpahinga.
Pagsisinungaling niya dahil ang totoo ay hindi niya kayang makitang may ibang babaeng kasama si Sander. Bakit uuwi ka pa? Dito ka na magpahinga para mamaya sabay-sabay na tayong kumain. Pero dad, ano kasi may mga dapat din akong asikasuhin mamaya. Bukas na yon, iha. Saka ang tagal nyo na ding hindi nagkita ni Sander. I think namiss nyo na ang isa't isa. Nakangiti nitong wika habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Wala na nga siya nagawa kundi ang pagbigyan ng gusto ng kanyang daddy kaysa makipagtalo pa rito. Masaya ako, Tamara, dahil finally nagkabati na kayo ni Tito. Wika sa kanya ni Sander habang nakatingin sa mukha niya. Sa halip na sagutin niya ito ay nagkunwari siyang busy sa kanyang cellphone. Paano ba naman hanggang ngayon nakapulupot pa rin ang babae kay Sander? Hindi niya natagalan ang nakikitang kaswitan ng dalawa. Kaya nagpa siya na lamang siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagkasara niya ng pintuan ay kagad niyang tinawagan si Agnes para ibalita dito ang pagbabalik ni Sander. Kinuwento niya dito ang tungkol sa babaeng kasama nito. Katulad niya ay nagulat rin ito. Pagkatapos nila mag-usap ni Agnes ay muli siya lumabas. Sakto namang narinig niya sa mga katulong na magkaiba ang kwarto ni na Sander at ng babae. Masaya siyang malaman na hindi magkatabi ang dalawa. Kung sakali man ay talagang tututulan niya yon. Sabay-sabay nga silang kumain ng tanghalian. Magkatabi sa upuan sina Sander at ang babae, habang siya ay katapat naman ni Sander. Nakita pa niyang pinaghihimay ng isda ni Sander ang babae na labis niyang kinainis. Maghimay lang ng isda, hindi ka marunong? Wika niya sa nangiinis na boses. Hindi naman sa ganon, Tamara. Kaya lang nasanay na talaga ako na sa tuwing kumakain kami ay itong si Sander ang naghihimay ng isda ko. Maarte nitong sagot sa kanya na kinaisbid naman niya. Paano kung wala si Sander, edi magugutom ka? Alam mo, madali lang maghimay ng isda. Pero kung hindi mo talaga kaya, edi lunukin mo, lahat pati tinik. Tamara. Kaagad na suway sa kanya ng kanyang daddy. Bakit dad? Totoo naman ang sinabi ko ah. Parang paghihimay lang ay hindi pa kaya. Naku, Jenny, pagpasensya mo na tong anak ko. Palabiro talaga siya. Hinging paumanhin ng kanyang daddy kay Jenny. Nang matapos kumain ay lumabas siya ng bahay. Sa tabi ng pool doon siya tumambay. Pwede ba tayong mag-usap? Napalingon siya bigla nang marinig ang boses ni Sander. Sure. Sagot niya sabay usod para makaupo si Sander sa kanyang tabi. Kumusta ka na, Tamara? Okay lang, buhay pa at humihinga. Walang kabuhay-buhay niyang sagot kay Sander. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Bakit ka natawa? May nakakatawa ba sa sagot ko? Bakit ka nakasimangot? Saka bakit mo tinatarahin si Jenny? Wala lang, nakakainis kasi ang arte. Hindi ko alam na type mo pala ang babaeng maarte. Mabait si Jenny, saka hindi siya maarte. Ganun lang talaga siya maglambing. Okay, fine. Tumayo siya at akmang hahakbang na sana nang pigilan siya ng lalaki. May boyfriend ka na ba, Tamara? Tanong nito na ikinalingon niya. Wala pa, dahil may asawa na ako. Pero yung magaling kong asawa ay kinalimutan na yata ako at ipinagpalit na sa ibang babae. Naiinis niyang sagot kay Sander. Gusto kasi niya itong konsensyahin dahil mukhang kinalimutan na talaga siya nito. Oh, talaga? So anong gusto mong gawin ko sa asawa mong yon? Pwede kitang tulungan. Sabihin mo lamang sa akin ang gusto mong mangyari. Gusto ko siyang idemanda dahil kahit alam niyang may asawa na siya ay nagawa pa rin niyang pumatol sa iba. At ito namang ipinalit niya sa akin, napaka-arte. Akala mo kung sino maganda. Halos lumabas na ang mga ugat niya sa sobrang galit. Pero nang tignan siya ni Sander ay relax na relax lamang ang mukha nito. Napaisip tuloy siya. Hindi ba nito nahahalata na ito ang kanyang pinapatamaan? O sadyang tuluyan na talaga siya nitong kinalimutan? Magsasalita pa sana siya nang makita niyang palapit sa kinaroroonan nila si Jenny. Inis niyang iniwan si Sander sa may pool at nagmarcha papasok ng bahay. Kinagabihan, hindi siya bumaba para sumabay sa pagkain. Ayaw niya kasi makita si Jenny at Sander. Pinipilit niya makatulog. Ngunit magmamadaling araw na ay gising na gising pa rin siya. Nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura dahil hindi nga siya kumain kanina ng hapunan. Nagpa siya siyang bumaba para sana kumuha ng pagkain. Nang maalala niya bigla si Sander. Wala sa loob na umakyat siya ng hagdan. Nang marating niya ang pintuan ng kwarto ni Sander ay matagal siyang tumayo roon. Hanggang sa napagdesisyonan niyang kumatok. 3 katok ang ginawa niya bago siya pinagbuksan ni Sander. Mukhang nagising niya ito dahil magulo ang buhok nito at kukurap-kurap pa ang mga mata. Niluwagan nito ang pintuan para makapasok siya. Pasensya ka na,
kung naistorbo ko ang tulog mo. Hindi kasi ako makatulog eh. Kagad niyang wika sabay upo sa kama nito. Bakit? May iniisip ka ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sander. Nandito ako para tanungin ka at sana sagutin mo ko ng totoo. Matapang niyang wika sa lalaki. Alam niyang pangit tignan, nakababae niyang tao ay siya ito naghahabol kay Sander. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Mahal niya ito at hindi niya kayang tuluyan itong mawala sa kanya. Para sa pagmamahal niya dito, lahat ay kaya niyang lunukin maging ang kanyang pride. About what? Hindi mo na ba ako mahal? Wala na ba ako dyan sa puso mo? Hindi niya maiwasan ang paggaralgal ng kanyang boses dahil sa mga luha nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Anong klaseng tanong yan, Tamara? Natatawa nitong sagot sa kanya na kinalungkot niya. Answer me. Hindi mo na ba ako mahal? Wala na ba ako dyan sa puso mo? Ulit niyang tanong sa lalaki. Bakit? Gusto mong malaman? Ano ba, Sander? Bakit ayaw mo sagutin ang tanong ko? Naiinis niyang sagot rito dahil pakiramdam niya ay wala itong balak na sagutin ang mga tanong niya. Okay, sasagutin ko ang tanong mo. Pero lumapit ka muna dito. Ang layo mo kasi. Kagad siyang tumayo at lumapit kay Sander. Ngunit na makalapit siya rito ay mabilis siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Saglit lamang siya nagulat dahil nang makabawi siya ay kagad niyang tinugon ang mga halik nito sa kanya. Puno ng pananabik ang mga halik na ginawad sa kanya ni Sander. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lamang niya na naihiga na siya nito sa kama habang patuloy sa paghalik sa kanya. Ilang saglit pa ay muli niya naramdaman ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Sabay sila nakatulog na may ngiti sa mga labi. Hindi na naisip ni Tamara kung anong kahihinatnan na nangyari sa kanilang dalawa ni Sander. Kinabukasan, nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka na nanggagaling sa bintanang bukas. Nang kapain niya si Sander sa kanyang tabi ay wala ni ito roon. Napangiti na lamang siya nang maalala ang nangyari sa kanila kagabi. Naramdaman niya kagabi habang inaangkin siya nito ang pananabik sa kanya at naramdam din niya ang pag-iingat nito sa kanya. Nasa ganon siyang isipin nang bumukas ang pintuan at iluwa ang gwapong si Sander. Pagkiramdam niya ay hihimatayin siya sa sobrang kilig. Good morning, Mrs. Olivian. Nakangiti nitong bati sa kanya. Anong tinawag mo sa akin? Mrs. Olivian, bakit ayaw mo ba? Ako, Mrs. Olivian? Turo niya sa kanyang sarili. Yes, kasi sa pagkakaalala ko, kinasal ka sa akin 3 years ago. Don't tell me na nakalimutan mo na yon. Hindi naman. Pero hindi naman Alexander Solivian na nakalagay doon, kundi Harold Marasigan. So paano ako magiging Mrs. Solivian? Siyempre, pinalitan ko. Ano? Siyempre, magpapakasal ako sa magandang babae. Kaya dapat totoo na, hindi peke. Totoong mag-asawa tayo, Tamara. At akin ka. Naguguluhan siya tumingin sa mukha ni Sander. All this time ay naisahan siya nito. Ang akala pa naman niya ay siya ang nakaisa sa lalaki. May gusto ka pa bang itanong sa akin, Mrs. Olivian? Sino si Jenny? Girlfriend mo ba siya? Mataray niyang tanong dito. Sa gulat niya ay tinawanan lamang siya nito. Inis niya itong binato ng unan. Ano nakakatawa ha? So, totoo nga ang sinabi sa akin ni Jenny na nagsiselos ka sa kanya? Huwag ka mag-alala, wala ka naman dapat na ipagselos. Dahil sayong-sayo lang ako. Wala kang kaagaw sa akin dahil para lamang ako sa'yo. Talaga? Oo naman, gusto mo tanungin mo pa ang daddy mo. Sino ba si Jenny? Kinakapatid ko si Jenny. Nandito siya para magbakasyon. Saka yung kahapon, iniinis ka lang nun. Kung ganon, pwede na maging tayo? Matagal lang naging tayo simula ng araw na inuwi mo ako sa bahay mo. Mahal kita, Tamara. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay dito sa mundong to. Ikaw ba, mahal mo ba ako? Oo, Sander, mahal na mahal kita. At handa akong bumuo ng pamilya na kasama ka. Talaga, Tamara? Pwede na tayo magsama at bumuo ng pamilya? Hindi niya na sinagot si Sander. Bagus tumayo siya para yakapin ito at halikan sa mga labi nito. Nang araw din yon ay kagad na bumalik sa bahay niya si Sander para ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang 1 taon ay binayayaan sila ng isang malusog na baby girl na kukumpleto sa kanilang pagsasama. Dahil kay Sander ay nagbago ang tingin niya sa mga lalaki. Napatunayan niyang hindi lahat ng mga lalaki ay manloloko at hindi marunong makontento sa iisang babae. Dahil si Sander ang magpapatunay noon.
Wala na siya mahihiling pa ngayon dahil nasa kanya na ang masayang pamilya na kanyang pinapangarap noon.